At ngayon, alam mo ba kung sino ang pinaka-mysterious na tao sa One Piece? Sana nga, sa susunod na video babawi yan si Condoriano, pero hindi pa yan, kundi si Blackbeard mismo. Paano nga ba siya nakakalunok ng 3 devil fruits ng sabay-sabay at hindi namamatay? Parang napakadaya naman, cheat code niya si Yam na ata yan, hindi lang prutas ang sikreto niya, kundi ang dugo niya, ang lahing di, marahil ang dahilan kung bakit 3 puso ang sabay tumitibok sa loob niya. Bago po tayo magsimula, kalimbangin mo muna yan. Simula pa lang, si Blackbeard na talaga ang pinaka-anomalya na tao sa mundo ng One Piece. Isang uri na parang nilabag na lahat ng batas ng siyensya ng Akuma no Mi. Matagal na nating tanong ito, paano niya nga ba talaga nakain ng 2 prutas nang hindi namamatay? At ngayon, may malinaw na sagot na tayo, hindi lang pala 2, kundi talagang tinatlo pa niya, hayop na yan, pero teka muna, hindi ito dahil sa swerte o tsamba lang. Ang sikreto ni Teach ay nasa dugo niya mismo, ang dugo ng D-Clan, ang pinakakinatatakutang lahi sa lahat. Ayon sa mga sinaunang tala ng Void Century, ang mga may dugong D ay ibang klase ng nilalang, may kakaibang anatomiya, at mas malalim na espiritu. Kaya kung iniisip mong weird lang yung ginawa ni Teach, 3 puso yan, hindi kagaya mong may 3 love life. Aray ko! Habang ang buong mundo ay kinakabahan sa mga may will ng D, ang mga Celestial Dragons naman, marahil alam na nila ang katotohanan, na ang mga D ay hindi lang panganib, kundi parang glitch sa creation, isang buhay na simbolo ng kaguluhan na kinakatawan ng mga Devil Fruits. Kaya pala sabi ni Marcos sa Marineford, kakaiba yung katawan niya, at si Saturn mismo, tinawag siyang special. Ngayon, malinaw na si Blackbeard ay survivor ng ancient lineage na yun. Kaya yung 3 balbas niya, yung 3 bungo sa logo ng crew niya, at pati na yung crew niya mismo na hinati sa 3 division, lahat yan ay simbolo ng tunay niyang pagkatao, isang 3 kaba ng mga Devil Fruits. Ang una niyang prutas, ang Yummy Yummy no Mi o Dark Dark Fruit, hindi lang to tungkol sa dilim o gravity, ito din ay pinagmula ng lahat, isang tulay papunta sa kailaliman, Davy Jones' Locker, ang lugar ng mga nawawalang kaluluwa, dahil sa Yummy, sa pamamagitan nito, nakakakonekta si Teach sa hangganan ng buhay at kamatayan, sa mundo kung saan ipinapanganak ang mga Devil Fruits at kung saan ang mga kaluluwa ng gumagamit ay nagiging isa sa kalikasan. Pangalawa, ang Gora Gora no Mi, ang prutas na dati kay Whitebeard, ang prutas na kayang wasakin ang buong mundo, naalala mo nung tinikpan niya ng tela ang katawan ni Whitebeard sa Marineford. Kung hindi nyo pa napanood, may recap po tayo niyan, from episode 1 hanggang 2 years time skip, tignan nyo lang sa One Piece series playlist natin. Balik tayo, ngayon hindi lang basta pagtatakip yun, literal niya talagang kinuha ang puso, kaluluwa, at lineage factor ni Whitebeard. Dahil ayon mismo kina Law at Vegapunk, ang Devil Fruit daw ay hindi lang basta sa DNA, nakatira din yan sa puso, kaya nang lumunin ni Blackbeard ang kaluluwa ni Whitebeard, na-transfer ang prutas kahit hindi pa ito nagre-reincarnate, parang imposible, pero nagawa niya ito dahil Yummy Yummy no Mi user siya. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos, sabi ko nga may isa pa, ang ikatlong prutas. Ang ultimate secret ni Blackbeard na hindi pa nakikita ng mundo. Pinakamalakas na teorya ngayon, meron siyang Devil Fruit na may kinalaman sa buhay at kaluluwa mismo, isang espiritual na kapangyarihan na kapareha ng Yummy at Gora. Kapag nagising to, magiging buo ang kanyang triad na katawan, ang 3 puso, 3 ritmo, 3 demonyo, lahat sabay-sabay, at pag nangyari yun, malamang magkakaroon ng fusion ang mundo ng patay at buhay, na marahil kahit si Imo, baka hindi na sumubok makialam dyan. Kung iisipin, totoo nga, may koneksyon talaga ang puso sa Devil Fruits. Tulad ni Luffy, nang ma-activate ang Gear 5, nagbago ang tibok ng puso niya, naging drums of liberation, tunog ng kalayaan at saya. Pero si Blackbeard, siya ang kabaligtaran, ang ritmo niya ay ang kadiliman, ang pintig ng impyerno, kung si Luffy ay ang liwanag at kagalakan, malamang si Teach ay dilim at kaguluhan, magkabilang mukha ng parehong barya ni Nika at Davy Jones. Sa madaling sabi, ang mga Devil Fruits ay hindi lang bunga, kaluluwa silang nagkatawang prutas. Tingnan mo si Big Mom, ginamit ang piraso ng kaluluwa niya para bigyang buhay ang mga bagay, at si Brook naman ay nabuhay ulit dahil sa Yummy Yummy no Mi. Ang pinagkaiba lang ni Blackbeard ay kaya niyang magpatira ng higit sa isang kaluluwa sa katawan niya, 3 puso, 3 ritmo, 3 buhay sa iisang nilalang, at noong nilamon niya si Whitebeard, ginawa niya ito ng may kontrol at may plano, hindi lang niya basta kinuha ang kapangyarihan, malamang inincorporate niya sa sarili niyang pagkatao, kaya oo, hindi lang basta pirata si Blackbeard, isa siyang tirahan ng 3 demonyo.
Ayon sa mga alamat, ang Declan daw ang unang nakatuklas ng tunay na sikreto ng mga Devil Fruits, at sa pinakapinagmulan ng lahing ito, nandyan si Davy Jones mismo, na sinasabing siya ang unang ninuno ng mga D, ang lalaking sumabak sa kailaliman ng mundo para bawiin ang mga prutas na iyon, mga piraso ng sumpang kaluluwa na bumagsak. Ang totoong likas ni Blackbeard ay bagay na lampas sa biology ng tao, kapag sinabing ginawa siya sa kadiliman, hindi yun metaphor lang, malamang literal yun. Tatlong puso niya, hindi sabay ang tibok, bawat isa, ay may sariling frequency, tugma sa tatlong puwersang nananahan sa kanya, ang katawan, ang kaluluwa, at ang dilim, parang may tatlong nilalang na magkasamang nakatira sa isang katawan, na palaging nagbabanggaan, habang pinapanatili ni Teach ang balanse gamit ang kanyang napakalupit na kalooban. Ito ang paliwanag kung bakit hindi mo mabasa ang ugali ni Blackbeard. Minsan, sobrang tuso at kalkulado, minsan naman, parang baliw at halimaw, at minsan naman, parang wala siyang pakialam sa kahit ano, kasi malamang tatlong personalidad ang nasa loob niya, nagbabanggaan pero sabay nabubuhay. Kapag lumalaban siya, magulo ang galaw, at kapag nagsasalita ay nag-iiba ang tono ng boses. Sabi nga ni Oda, may clue na yan sa mukha ni Teach, bawat side ng mukha niya, ay magkaiba ng pagka-drawing, parang may kanya-kanyang identity, at yung tatlong bungo sa flag ng Blackbeard Pirates, ay malamang hindi lang basta design, marahil simbolo yon ng tatlong kaluluwa sa loob niya. Una, yung bungo ng tao, ang katawan niyang kumain ng Yummy Yummy Nomi, ang kadiliman. Pangalawa, yung bungo ng higanti, ang kapangyarihang minana niya kay Whitebeard, Gora Gora Nomi. At ang pangatlo, yung bungo ng multo, ang pusong hindi pa nagising, nakalaan para sa ikatlong prutas na magkokompleto ng pagka-triad niya. Kapag nangyari yun, magiging higit pa siya sa tao, na ang Lord of the Abyss na binanggit mismo ni Davy Jones, kahit si Vegapunk, hindi kayang ipaliwanag ang ganitong klaseng nilalang. Oo, alam niya ang lineage factor, pero wala siyang panukat sa bigat ng kaluluwa. Nakita niya na may sistema ang Devil Fruits, pero hindi niya naintindihan na sa likod ng DNA, may spiritual core na kumokontrol sa lahat. At si Blackbeard, siya ang buhay na patunay na pwedeng maging tahanan ng mga demonyo ang katawan. Ang Yummy Yummy Nomi ang dahilan kung bakit posible lahat ng to, hindi lang to humihigop ng bagay, humihigop ito ng kaluluwa mismo, ang kapangyarihan nito ay parang spiritual gravity, kaya nitong patahimikin ang ibang prutas, kasi sinisipsip nito ang mismong core ng kapangyarihan, kaya kapag may inabsorb si Teach, hindi lang enerhiya ang kinukuha niya, kundi isang buhay na nilalang na napapasailalim sa kanyang kontrol. Samantalang ang Gora Gora Nomi naman, ay kabaligtaran ng Yummy, kung ang Yummy ay kamatayan, ang Gora ay pagwasek at muling paglikha, kaya ngayon, nangunguha si Teach ng impormasyon tungkol sa mga malalakas na prutas, lalo na ang mga mythical zones, para bang namamalengke lang, hinahanap niya na lang ang pirasong kulang para tuluyan na siyang maging isang ganap na Diyos ng kadiliman. Kaya pala takot na takot sina Imo at ang Five Elders, hindi lang dahil sa lakas ni Teach, kundi dahil dala niya ang kaalaman ng pinagmulan, ang mismong hugis ng mundo, ang Calm Belt, ang Red Line, at ang pagkakahati ng mga dagat, lahat yan, mga harang na nilikha ng mga sinaunang Diyos para ikulong ang mundo. Yung Red Spider Lily o Higanbana na madalas gamitin ni Oda kapag ipinapakita si Blackbeard ay may malalim na rason. Tumubo lang daw ang bulaklak na yan sa libingan, sa lugar kung saan laging may kamatayan at ayon sa kulturang Hapon. Ang bulaklak na yan ang gumagabay sa mga kaluluwa papunta sa kabilang mundo, kaya si Teach, malamang siya ang tagapaggabay ng mga kaluluwa, pero hindi papunta sa kaligtasan, kundi papunta sa kadiliman, isang pastol ng kadiliman, hindi nangunguna sa mga patay, kundi nangongolekta sa kanila, kaya kung mapapansin mo, pati mga kasamahan niya, parang mga taong patay na sa loob, mga kaluluwang binuhay muli. Pati ang tawa ni Blackbeard, hindi raw tunog ng tao, yung sikat na si ha, pinapakita ni Oda si Teach na sobrang lawak ng bunganga, na sobra sa ngipin, at hati-hati ang mukha sa tatlong ekspresyon, at parang hindi siya natatawa, parang tatlong boses na nagsasabay, nag-aagawan pero sabay tumatawa, ang tunog ng tatlong kaluluwang magkasabay, nagbabanggaan pero nasa iisang katawan, yun ang tanda ng kanyang tripling ugali. At kung darating ang oras na si Blackbeard ay lumitaw sa huling labanan laban kay Imo, siguradong magugunaw ang lahat ng alam natin sa balanse ng mundo, ang lalaking itinuturing na pinakamalupit na kontrabida ng dagat ay baka siya pa ang instrumento ng tadhana para wasakin si Imo sa banal na trono. Isipin mo yung eksena, sa isang panig, si Luffy na ang simbolo ng kalayaan, ng kagalakan, at ng pag-asa, ang tagapagdala ng kalayaan, sa kabila, si Blackbeard, ang katawan ng dilim, kasakiman, at bigat ng mga kaluluwa, at sa ibabaw nilang dalawa ay si Imo, ang simbolo ng kontrol, katahimikan, at kawalang hanggan, edi sobrang lupit nun, tatlong puwersa, ang araw, kadiliman, at ang walang hanggan, tatlong primordial forces ng mundong One Piece, na magbabanggaan sa unang pagkakataon sa iisang larangan. Ang posibleng pagsasanib puwersa ni na Luffy at Teach.
Hindi dahil magkaibigan sila, kundi dahil itinadhana ito mismo. Dahil ito din ang gusto ni Teach sapagkat alam niyang si Imo mismo ang pumatay sa ama at ina niya. Ang pagiging magulo ni Blackbeard ay pwede ring maging solusyon kay Imo. Ang Yummy Yummy no Mi ang susi sa laban, habang si Luffy ay gumagamit ng liwanag, si Teach naman ay kayang higupin ang espiritu ni Imo, pati ang kaluluwa ng Diyos. Maaaring lumabas ang tunay na anyo ni Imo, isang immortal na kumakain ng kaluluwa sa loob ng 800 taon, at dito masusubok ang tatlong puso ni Teach. Ang mga di ay hindi kaibigan ng mga Diyos, kundi kalaban nila. Si Teach ang di ng kadiliman, at si Luffy ang di ng liwanag. Hindi nila ito pinili, ito ang mana ng kanilang lahi. Sa huli, pareho nilang gustong sunugin ang Marijoa, wasakin ang Red Line, at muling itayo ang mundo bilang iisang karagatan. Isipin mo, parang fallen angel si Teach, naglalakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Baka siya ang pinakamasamang bayani ng bagong mundo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo tong video, kalambangin mo na yan, Nasby mo sa susunod na laban.